So, magandang hapon sa lahat. Bago ko sisimulan ang ating klase ngayon, Binibining Jamari, maaari mo bang panguluhan ng panalangin? Manalangin kayo, pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po ito. Naway gabay niyo po kami at sa pang-araw-araw at sana ay may marami kami matutunan sa hapong ito. Yun lang ang isinan sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Hey, amen. So, magandang hapon uli sa inyo. Magandang hapon po, Binibini. Kumusta naman ang araw niyo ngayon? Ayos lang po. Mabuti naman kung ganun. Pero bago kong makalimutan, Binibining Josel, meron bang lumiban sa ating klase ngayon? Wala po, ma'am. Magaling at walang lumiban sa ating klase. Bago ko sisimulan ang ating paksa na tatalakayin ngayon, mayroon akong tatlong alituntunin sa ating klase. Una, respetuhin ang bawat isa. Pangalawa, kailangan na maging aktibo sa loob ng klase. Pangatlo, itaas ang virtual hand kapag gustong sumagot sa mga katanungan o kaya may gusto kayong sabihin. Naiintindihan ba, class? Opo, Binibini. Opo. Okay, magaling. Bago tayo magsimula, may gawain akong inihanda dito. Ito ang buuhin mo ako. Buuhin ng mga salita batay sa mga nakikitang litrato. Sinong gustong sumagot? Opo. Okay, Binibining Jamari. Siargao po, Siargao. Okay, tama. Ito naman ang pangalawa. Ako po, Binibini. Okay, Binibining Josel. Bohol po. Okay, tama. Ito namang pangatlo. Po. Okay. Boracay po, ma'am. Okay, magaling. At ito namang panghuli. Ako po, Batanes po. Okay, magaling. Tama ang inyong lahat na mga kasagutan. Ngayon naman, meron akong paganyak na gawain. Ito ang panuto. Panuurin ng maigi ang isang video clip na pinamagatang Roger the Funny Tour Guide of the Ruins in Negros Occidental. Meron akong inihanda dito na isang video clip at gusto kong panoorin nyo ito ng maigi upang masagutan nyo ang mga tanong. Handa na ba kayo? Opo, Binibini. Oo. Ito, nagtatapos ang isang video clip. Ngayon, sagutan ang mga paganyak na gawain o mga tanong. Unang tanong, paano ninyo ilalarawan ang tour guide sa napanood ninyong video clip? Sinong gustong sumagot? Wala ba? Ako po.
Okay, Binibining Jumari. Sa aking palagay po ay yung tour guide po na napanood ko sa video clip ay napakagaling po na tour guide. Meron po siyang malawak na kaalaman tungkol po sa darawin sa Negros Occidental po. At dahil rin sa kakayahang magpatawa at magpaaliw sa kanyang mga bisita at manunood sa kanyang tour travel po. Okay, salamat. Magaling. Ito naman ang pangalawang katanungan. Ano ang masasabi ninyo sa kanyang trabaho? Sinong gustong sumagot? Po, Okay, Binibining Giselle. para sa akin po, ang kanyang trabaho ay masaya, ngunit nakakapagod. Pero nakakaaliw naman. Yun lang. Okay, maraming salamat. Base sa inyong mga kasagutan, tama naman ito dahil walang mali na kasagutan. Okay, ngayon, magbabalik-aral muna tayo bago tayo dadako sa ating bagong paksa. Sino ang nakakaalala kung ano ang paksa na ating tinalakay noong nakaraang araw? Ako po binibini. Okay, Binibining Jamari. Ang tinalakay po natin noong nakaraang araw ay tungkol po sa nobela. Okay, magaling. Binibining Giselle. Ano nga ba ang nobela? Ang bela po, ma'am, ay akdang buhay o kathang buhay. At ito ay may maraming kabanata po. At may marami ding mga tauhan ng gumaganap. Okay, magaling. Talagang nakinig kayo ng mabuti sa ating tinalakay noong nakaraang araw. Ngayon naman, dadako na naman tayo sa paganyak na gawain. Ngayon, panoorin na naman ang isang video clip na pinamagatang ang bayan ng Tisa All Travel Brochure. Handa na ba kayo? Opo. Okay.
Okay, ngayon, base sa inyo napanood na video, paano ninyo ilalarawan ang kabuuang dating ng proyektong panturismo na iniisa-isa sa inyong napanood? Sinong gustong sumagot? Wala bang gustong sumagot? Okay, Binibining Jemari. Ang bayan ng Tisa po o travel brochure ay isang magandang halimbawa po ng isang maingat na pinag-isipan at maayos na inilatag na proyektong panturismo. At sa aking palagay, ang kabuuang dating ng proyektong ito ay nagpapakita ng malalim na pagmamahal sa pagpapahalaga ng kultura at kasaysayan ng bayan ng Tisa. Ang bawat detalye mula sa mga larawan hanggang sa mga teksto ay nagbibigay ng isang malinaw na larawan na maaaring asahan ng isang turista sa pagbisita sa kanilang lugar. Okay, magaling. At dito naman tayo dadako sa pangalawang katanungan. Saan kaya nagmula ang mga datos o impormasyon na inilagay sa halimbawa? Sinong gustong sumagot? Ako po, Okay. ang mga datos o impormasyon po na inilagay sa brochure ay nagmula sa iba't ibang mga mapagkukunan. Ang una po ay maaaring nagmula ito sa mga lokal na ahensya ng turismo o lokal na pamahalaan. Pangalawa din po ay maaaring nagmula ito sa mga pananaliksik o pag-aaral na ginawa tungkol sa lugar po. Okay. Salamat. At ang pangatlo namang katanungan ay, alin kaya sa mga bahagi ng ginawang proyektong panturismo ang pinakamahalaga at bakit? Sinong gustong sumagot? Okay, Binibining Giselle. Sa palagay ko po, mahalaga sa na proyektong panturismo na nagawa nila ay yung Siumay Festival. Dahil yung Siumay Festival, sumisimbolo pagiging masarap magluto ang mga taga-barangay Tisa. Kasi yun yung nagdadala ng kagandahan kay Tisa. Yun yung nagbibigay buhay sa nila. Kaya nagkaroon sila ng Siumay Festival dahil maraming dumarayo sa kanilang mga turismo dahil masasarap yung mga siumay nila doon. Okay. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Base sa inyong mga napanood na video clip, sa inyong palagay, ano kaya ang magiging aralin natin ngayong araw? Binibining. Tungkol po sa turismo po, Bini. Okay, magaling. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa proyektong panturismo. Sinong may alam dito kung ano yung proyektong panturismo? Dire? Saan man eh? Labay? Pasensya na po, Binibining Ronalen. Paki-off po ng inyong mic. Ay, pasensya na po, ma'am. Okay, salamat. Sinong may alam kung ano yung proyektong panturismo? Wala ba, class? Para po sa akin, Binibini, ito yung mga proyekto o mga
Pwede pong pasyalan na mga lugar o mga lugar na pwedeng pasyalan. Okay, salamat. Ngayon, bago ko sisimulan sa pagtalakay ang ating paksa ngayong araw, babasahin ko muna ang ating layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na nakapagbibigay ng isang malinaw at kapani-paniwalang halimbawa ng napanood na video clip mula sa YouTube o ibang website na maaaring magamit sa iba't ibang sitwasyon o konteksto. Pangalawa, na ipapahayag ng mga mag-aaral ang kanilang personal na damdamin at reaksyon hinggil sa nilalaman ng video clip. At ang panghuli, nakapagpapakita ng kasanayan sa pagbabahagi ng isang halimbawa ng napanood na video clip mula sa YouTube o ibang website tungkol sa proyektong panturismo. Ngayon, ang proyektong panturismo. Ang mga salitang ginamit sa proyektong panturismo ay nagbibigay ng kaaya-aya sa mga turista. Ito ay naglalahad ng mga kaalaman mula sa mga lugar na karaniwang ginagamit ang mga salita kapag mayroong mga okasyon ang isang lugar o syudad. So nakakatulong rin ang maayos na paghahanay ng mga salita sa paggawa ng proyektong panturismo upang mabigyan diin ang mensaheng nais ipabatid nito at kailangan rin ang kaalaman sa paggamit ng wasto, malinaw at angkop na salita. Sa ganitong paraan, maraming turista ang mahihikayat na bumisita sa ating bansa. So ang proyektong panturismo daw ay kung sa Ingles ay travel brochure. Alam nyo ba yung travel brochure class? Yes po, binibini. Okay, magaling. So, narito ang mga halimbawa ng proyektong panturismo. Una, poster. Ito ay karaniwang parehong tekstual at graphic ang elementong disenyo upang kapansin-pansin at makapagbibigay kaalaman o ideya sa kagandahan ng isang lugar. Ang pangalawa naman, travel brochure. Dinidisenyo upang maging gabay sa paglalakbay at pagkakaroon ng ideya sa pook na pupuntahan. At ang pangatlo naman ay ang blog. Nakalagay dito kung ano ang mahalagang impormasyong nais mong ibahagi sa iba. At ang panghuli naman ay ang audio-visual presentation o AVP. Ito yung mga videong dokumentaryo o presentasyon na nagpapakilala sa gandang taglay ng isang lugar upang bisitahin. Sa paggawa naman ng proyektong panturismo, gawaing panturismo, may mga hakbang at panuntunan ito. Una, ay ang pananaliksik at pagsulat ng nilalaman ng iyong travel brochure. Mula sa nasaliksik ay piliin ang pinakamahalagang bagay na gusto mong bigyan diin tungkol sa lugar na sa tingin mo ay aakit sa turistang target ng inyong travel brochure. So, sa paggawa naman sa pananaliksik ay kailangan na mula sa nasaliksik ay piliin ang pinakamahalagang mga salita dahil kapag kapag nilagyan mo ng madaming sulat, 'di ba, medyo tamad magbasa. So kailangan ang ilagay mo sa travel brochure ay yung mga mapang-akit na mga salita. So, sa pangalawa naman ay ang pagpili ng mga larawang isasama sa travel brochure. Pumili ka ng mga larawang aangkop sa iyong binubuong travel brochure. Ang sa pangatlo, pagbuo ng burador para sa iyong travel brochure. Bago pa tuluyang buuin ang travel brochure, ay makatutulong ang pagbuo muna ng burador para maging huwaran o template ng iyong bubuuin. At ang pang-apat ay ang pagbuo ng aktwal na travel brochure.
Mula sa Borador ay handang-handa ka na sa pagbuo ng aktwal na travel brochure. Gagamitin mo na ngayon ang mga impormasyong iyong nasaliksik, gayon din ang mga larawang pinili mo. Mula sa Borador ay handang-handa ka na sa pagbuo ng aktwal na travel brochure. Gagamitin mo na ngayon ang impormasyong iyong nasaliksik, gayon din ang mga larawang pinili mo. May naiintindihan ba kayo, class? Po, Opo, binibini. Okay. Mabuti kung ganun. So ngayon, may gawain tayo. Ito ay tinatawag na hakbang sa paggawa. Piliin ang mga susing salitang angkop na ilagay sa bawat bakas ng hakbang ng mga paa sa ibaba. Sa tulong ng mga susing salita na iyon, ay isa-isahin ng mga pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa paggawa ng proyektong panturismo, ang travel brochure. So, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para sagutan ang tanong na ito. Tapos na ba? Po, binibini. Okay, magaling. So, ano yung sagot dito, Binibining Jemari? Ano yung unang hakbang? Burador ba, pananaliksik, o larawan? Binibining Jemari? Okay, Binibining Giselle? Alam mo bang Po. Yes po, ma'am. Pananaliksik po. Yung susunod is larawan. Ang panghuli naman ay borador po. Okay, tama. Upang makabuo ng isang makatotohanang proyektong panturismo o travel brochure, kailangan magsagawa ng una, pananaliksik ng maraming maibahagi tungkol sa lugar na itatampok sa nasabing proyekto. At ang pagkatapos ay piliing mabuti ang mga larawan. So, pangalawa ay ang larawan. Ang panghuli naman ay ang burador na magsisilbing gabay upang mapadali ang pagsasagawa ng aktwal na travel brochure. Naiintindihan ba, class? Opo, ma'am. Okay, ngayon, dadako na tayo sa paglalahat na gawain. Aayusin ang mga salita sa loob ng airplane ticket upang mabuo ang pangunahing konsepto ng aralin. Ngayon, aayusin nyo itong mga salita na ito mula sa simula hanggang sa hulihan. Gagawin nyo ito sa 2 minuto lamang. Tapos na ba, class? Tapos na ba kayo? Okay, Binibining Giselle, ano yung sagot dito? Sa tulong ng mga mas mahikayat ang travel brochures sa mga turista sa tulong ng mga tamang impormasyon at mga larawan. Okay, magaling. Sa evaluasyon naman, nadako na tayo sa evaluasyon na pagtataya. Sagutan ang isang katanungan
nang hindi bababa sa 2 pangungusap. Kumuha kayo ng 1.5 papel. Isulat nyo ang inyong sagot, tapos kukunan nyo ng larawan at ipapasa nyo sa ating GC. Maliwanag ba, class? Opo, ma'am. Okay. Ngayon, dadako na naman tayo. At ito na naman ang panghuli. Ating takdang gawain o kasunduan. Sa ating takdang gawain, ay magsaliksik ng mga halimbawa ng mga travel brochure at magdala ng kopyang nasaliksik na brochure sa susunod na ating pagkikita. Pangalawa, susunod na mga araw sa pagbuo ng isang travel brochure ng Mindanao. Maliwanag ba, class? Po, binibini. Po. Opo, binibini. Meron ba kayong mga katanungan? Wala na po binibini. Wala na po, binibini. Kung gayon, Wala na po, binibini. dito na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikilahok sa ating klase ngayong araw. Maraming salamat din po, binibini. Salamat po, binibini. Paalam. Okay, paalam na, class.